I think hindi siya fit. Kailan kaya siya mamamatay? Feeling ko hindi na po siya dapat tumakbo kasi mas marami na rin pong hindi siguro boboto sa kanya. Palagay ko kung si Sara, mahirapan din ng Pilipinas dahil Good day everyone! Kasabay ng init ng panahon ngayon ay kasama niyo na naman po ako, si Kuya Heb at ang Team BNK-TV sa panibagong Kalye Survey para malaman natin ano nga ba ang totoong saloobin, ano nga ba ang totoong sumbong ng taong bayan pagdating sa usapin ng kanyang impeachment, kung siya nga ba ay guilty or not guilty. Tara, samahan niyo kami. Sir, okay lang po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog? Kung okay na po? Ha? Sige, okay lang. Thank you. Dito kayo, sir. Sir, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang. Ha? Okay. Ha? Okay, sige. Thank you, sir. Sir, pwede po kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog. Thank you po. Yan, grabe. Sir, pwede po kayo ma-interview, masama po kayo sa vlog kung okay lang. Ma-interview po, masama po kayo sa vlog kung okay lang about current events. ay, madali kasi ako. Saglit lang naman po to, sir, short survey lang po. Kalye survey lang po. Pwede doon sa tingin ko. Okay, sige po. Kere lang naman po. Dito po. Sir, ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or na? Ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Sino ba to? Sorry, hindi ako, Hindi po kayo aware. pwede mo bigay sa, hindi ko masyadong ma-recognize eh. Ganyan po ba? Si VP Sara po. Yeah, I think guilty nga siya kasi di ba yung mga ginagawa niya hindi naman tama sa para sa Pilipinas. So, dapat ginagawa niya yung mga kaya niya, yung ganun. Di ba po? Sa tingin niyo po, dapat po ba siya magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds? Yes, kasi dapat alam natin kung saan napupunta yung mga binibigay natin sa Pilipinas natin. Kahit ako graduating, may pinaprovide naman ako sa ating Pilipinas, di ba? So, student po kayo? Yes, graduating student. Naging DepEd Secretary siya, naramdaman mo po ba? Naging DepEd Secretary? Hindi. Hindi ko nga alam na DepEd Secretary pala siya. Tatakbo siya bilang Pangulo, anong masasabi mo? I think hindi siya fit. So, yun. Hindi siya fit for that position. Sige sir, thank you po. Maraming salamat. Pasensya na po. Okay lang. Thank you. Sabi ko, short survey lang po. Thank you. Ingat po, ingat. Kuya, pwede ka po bang ma-interview? Masama ka po sa vlog kung okay lang po. Ma-interview. Masama po kayo sa vlog kung okay lang. About current events po. Current events lang. Ngayon sa government, kung okay lang. Opo. You want me to tell something? Sige po. Kung okay lang po. Ma'am, ito po yung question kasi natin. Ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Not guilty. Bakit po not guilty? Obvious naman, no? Na pinagtutulungan siya ng government. That's all. Pero not guilty kasi Duterte talaga ako. So sa tingin niyo po, hindi niya na rin kailangang ipaliwanag pa yung confidential funds? Hindi na. Sino ba talaga ang corrupt? Marcos o siya? Ano bang ginagawa ni Marcos dito? Driver ng jeep yung asawa ko, pero ano nangyayari? Wala pa siyang ginagawa. Hindi nga sapat yung binibigay niyang ayu-ayuda eh. Now, pagdating naman po sa notice of disallowance ng COA sa kanya na 73.2 million, ano pong masasabi niyo doon? Not guilty pa rin. Hindi ka rin niniwala dyan. Sino bang mas corrupt ngayon? 73 o yung nangyayari ngayon? Kailan kaya siya mamamatay? Kasi yun yung nakikita ko sa post eh. Pero sana talaga mamatay na siya, no? Para pumalit na siya. So tatakbo siyang Pangulo, anong masasabi mo? Of course. Dapat lang. Diba? From tatay to daughter, nakaranas ba tayo ng ganitong crisis nung nasa tatay pa? Di ba wala naman? During pandemic po. Especially during pandemic. May naranasan ba tayong crisis? Di ba mas lalo pag nag-boom yung Pilipinas that time? I was in the Middle East that time, pero yung family ko hindi naka-experience ng crisis. So kung pabor din po kayo sa Duterte, pabor din po kayo sa EJK? Hindi naman ako naniniwala sa EJK. Sa extrajudicial killing? Hindi.
Eh sila lang naman ang pumapatay sa mga sarili nila eh. Ba't sila nagda-drugs? 'Di ba? Eh kung nagda-drugs ka at mangre-rape ka lang naman din ng mga younger, so dapat talaga mawala ka na. 'Di ba? What if ikaw tatanungin kita, ni-rape ng isang drug addict, mother mo for example, it doesn't mean anything. Ano mararamdaman mo? Of course, masakit yun para sa akin. And I'm pretty sure na, na kukuha ko ng hustisya for that. I didn't need the justice. Hindi naman na kailangan eh. Deserve nila yun. 'Di ba? So ano rin po yung take nyo pagdating sa mga inosenteng nadamay noong panahon ng Hindi EJK? ako naniniwala sa inosente. Walang innocence na namatay ng during Duterte time ng EJK. Actually, meron po silang nabuong listahan during that time, yung mga bata pong nadamay noong panahon ng EJK. That is only a media matter na creating some story para lang sirain ang Duterte family. I don't believe. So media matter lang din po yung mga 3 years old, 4 years old na nadamay during EJK. Hindi naman, ngayon lang naman sila naglalabas ng ganyan eh. Bakit nung during Duterte wala silang nilalabas? Natatakot na ba sila kay Sara ngayon? Kasi clear na talaga si Sara naman na talaga ang dapat, di ba? So naglalabas lang sila ng mga ganyang bad thing. So since pro Duterte po kayo, ano rin po yung naaalala yung nagawa niya ngayon bilang Vice Presidente? Ni Sara? Marami. Cousin ko is a teacher. Okay. Since naging na kay Duterte, during Duterte time, tumaas yung sahod niya. Until now, nakikinabang pa rin siya sa mga Duterte na nagawa ng mga Duterte. Hanggang sa mga eskwelahan. Oh. Okay lang. Sige po. Thank you po. Sir, excuse me, pwede po kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog, kung okay lang. Yes po. Okay. Sige po. Thank you. Ma'am, excuse me po. Ma'am, pwede po kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog, kung okay lang. About current events po. Ma'am, anong hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Guilty. Bakit guilty? Kasi tawag dito, marami na pong nangyayari dahil sa kanya. Mas marami po kasing tawag dito, mga anomalya sa pera ng DepEd nung nagastos po. So sa tingin niyo po dapat din talaga siya magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds? Yes po, dapat po talaga siyang paliwanag at managot din po. Tatakbo siyang Pangulo, anong masasabi mo? Feeling ko hindi na po siya dapat tumakbo kasi mas marami na rin pong hindi siguro boboto sa akin. Sige po, maraming salamat po, ma'am. Thank you. Ang pretty ni ma'am. Thank you po, ma'am. Ma'am, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang. About Kalye survey po, about current events. Okay lang po. Sige po. Ma'am, ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Ano po bang impeachment ni Sara? Yun po, impeachment po. Not guilty po. Bakit po not guilty? Kasi po ano po siya kumbaga sa ama niyang si Duterte, nagawa naman po ni Duterte yung suliranin niya na pamangalaan yung bansa natin ng Pilipinas. So, siyempre si Sara, din po siya ng Davao. So, napakita niya rin po ng maayos at naiayos niya rin po yung Davao. Kaya po, kung siya yung tatakbo ng 2028 na bilang presidente, is magagawa na rin naman po niya yung suliranin niya bilang presidente. Kaya po not guilty, yung mga nag-aano po sa kanya ng yun po dapat ang inaanuhan ng mga inaanuhan ng oras para po sa yung mga gobyernong mga buhaya. Ganun po. So ma'am, ano po ang naaalala niyong nagawa niya bilang vice presidente? Nagawa niya bilang vice presidente. Hindi ko na po kasi pero sa akin lang po siya bilang vice presidente. Kumbaga, kinalkal niya yung mga parang ang naalala ko yung sa DepEd, na niya po yung sa DepEd. Nagawa niya po yung mga katulad po ng mga paaralan na kulang sa aklat. Inanuhan niya po yun, kumbaga pinrovide niya po yun na inayos niya po yung sa DepEd. Yan lang man po yung naalala ko.
Kasi nireleasan din siya ng COA ng Notice of Disallowance tungkol dun sa paggamit niya ng pondo para sa DepEd. Pinababalik siya ng 73.2 million para doon. Ano pong masasabi niyo dito? Pinababalik siya ng pera dahil ginastos sa DepEd. Hindi naman po makatarungan yun kasi kung ginastos na naman po niya sa tama at para rin po sa mga batang nag-aaral, eh dapat po yung nag-ano sa kanya, nagpapabalik sa kanya is maunawaan po yun kasi para sa mga bata. Sabi nga po nila, di ba, ang mga batang pag-asa ng bayan. So, kaya niya po tinutulungan yan para, syempre, yung mga batang mahihirap na hindi, walang anong makapag-aral, ng mga aklat nila. So, tinulungan niya lang po. Yun lang po. Tatakbo siyang Pangulo, anong masasabi mo? Sino po? Si BP. Tatakbo siyang Pangulo? The best po. Kasi po, kung sa tatay niya po, napakita naman po ng tama yung pagpapatakbo ng Pilipinas, siguro siya rin po. Kasi si kay Duterte, nawala yung halos mga kriminal di ba? Hindi po natin masasabi ngayon, ayoko po mag-tag ng name na syempre ang dami nang kumakalat ng mga rapist na naman, mga drug addict, halos walang nangyayari sa presano natin ngayon. Kung tatakbo naman po siya, sigurado ako mananalo siya. Yan. So, pabor din po kayong maibalik ang EJK? Opo, ano po ang EJK? Extrajudicial killing. Yun nangyari ng panahon ni Duterte. Opo, kasi yung mga tao naman na wala namang saysayang buhay nila, kung wala, pinapabayaan na lang nila yung sarili nila, dapat lang na ibalik yon. Dapat nga ngayon sa mga sa ibang bansa nga, magnakaw ka lang. Halos ang na nila, bitay dapat sa atin ganun din dito kaso wala Mga namumuno sa atin dito, puro mga walang saysay yung buhay nila Yun lang po. So, pabor din po kayo sa mga inosenteng nadamay nung panahon ng EJK? Ano po ito? Children of Youth Killed, the Stardust Blood Drug Wars. Siguro, itong mga bata na po ito, hindi po nila mga nadamay lang po siguro. Hindi naman po si Duterte ang may kasalanan yan. Kumbaga, nag-uutos lang din po si Duterte. Kumbaga, yung mga taong inutusan niya, hindi rin naman din po alam na may madadamay na mga inosenteng bata. So, dapat po ang sisihin po niya yung mga taong dapat na aanuhin nila kasi may mga batang nadadamay. So, sa mga drug addict po siguro na mga ganyan, syempre, dapat inisip din po nila na may mga pamilya silang maapektuhan. May mga dapat yung perang ginagastos nila sa pag-ano, inutustos sila sa mga bata. Kaya may mga batang na nadadamay. Hindi naman dapat madami na dapat hanggang ngayon nabubuhay pa rin ng matiwasay. Yun lang po. Sige po. Maraming salamat, ma'am. Thank you po. Thank you. Thank you po. Thank you po. Excuse me sir, pwede po ba kayong ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang. Kalye survey po about current events. Sir, anong hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Not guilty. Bakit po not guilty? Guilty pala. Kasi hindi siya pumupunta sa di ba pinapatawag siya sa gobyerno? Hindi siya sumisipot. So sa tingin niyo po dapat siya magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds? Oo. Kasi marami daw din siyang kinurakot. Ayun ang sabi, di ba? Tatakbo siyang Pangulo, anong masasabi mo? Pwede. Choice niya yun. Tsaka marami rin naman may gusto sa kanya. Sa pabor din po kayo sa pagpatay? Sa mga nararapat. Paano naman po yung mga inosenteng nadamay nung panahon ng EJK? Hindi natin masasabing inosente kasi papatayin ba sila kung inosente sila, di ba? Ito po sir, last question. Ito po yung sample ng list ng mga inosenteng nadamay nung panahon na yun. Totoo ba? Yes po. Dami pala, puro mga bata, no? So pabor din po ba kayo maibalik pa ang EJK? Yung nakita ko yan, hindi na.
Dapat yan makulong. Kawawa yung mga bata. Sige po sir, maraming salamat po. Thank you po, thank you. Excuse me ma'am, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang. Okay, sige po. Thank you. Mga sir, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang. Try po. Sakit na. May alarm. Sige po. Thank you. Saan alarm? Sir, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang. Kalye survey po. Okay lang po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog. Para sa niya. Kalye survey po about current events. Karen, Current events. ng... About po sa government. Okay lang po ba? Okay lang, kung kaya ko naman. Sige po. Sir, ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Not guilty, Bakit po not guilty? Baka Duterte ako eh. Saka may tiwala ako dyan. Kaya not guilty, So, pabor din po kayo na hindi na siya magpaliwanag pa sa confidential funds. Hindi naman kailangan magpaliwanag kasi confidential nga eh. Si Marcos nga eh, hindi nila tinatanong kung nasaan yung confidential funds niya eh. Hindi na kailangan magpaliwanag yun. Paano po yung notice of disallowance ng COA na 73.2 million na pinababalik po sa Diba kanya? napaliwanag na ng kuhan yun, ng COA. Hindi pa po siya clear doon. Kumbaga may notice of disallowance po. Pero may paliwanag na siya. Wala pa po. Kaya niyang paliwanag yan. Yan pa. Kuhan yan eh. Abogado rin yan. Kaya may alam din sa mga kuhan yan. Ang mga tawag ito, pamamaraan nila. Ano naman po ang masasabi niyo pagdating kay Ramil Madriaga? Wala yun. Scam yun. Hindi totoo yung mga pinagsasabi nun. Kaya ganun yun. Kahit po na isa siya sa mga parallel leader ni Sara nung panahon ng kumpanya. Hindi naman napatunayan na kung talaga siya kung tao ni Sara kumbaga hindi naman talaga sinasabing hindi talaga siya kilala ni Sara. Kumbaga tulad din ng mga na parang nasama-sama lang sa picture nakakilala pero personal nakakilala hindi. Ganun yun. So tatakbo po siyang pangulo, ano pong masasabi niyo? Mananalo yan. Landslide yan sigurado. 2028. Huwag na silang kwan, yung mga kalaban, huwag nang magtangkang lumaban pa. Landslide na yan eh. So pabor din po kayo maibalik ang EJK? Yung AJK mas maganda yon. Kasi nabawasan yung mga, alam mo na, yung mababait nating mga kababayan. Hindi naman kuwang kasi yun eh. Kumbaga, hindi naman talaga ang tawag ito. Na sinasabi ng ICC na kasalanan na ni Duterte. Yung mga mababait nating kababayan, kasalanan na rin yun kasi pinili nila yun eh. Kaya kung hatulan sila ng ganon, deserve nila yun. So okay lang din po sa inyo yung mga inosenteng nadamay nung panahon ng EJK? Walang inosenteng nadamay. Kasi yun, lahat yun, paniniwala ko lang to ha. Hindi ka naman tutumba dyan kung wala ka talagang kasalanan. Walang inosenteng nadamay. Lahat yan, may kasalanan yan. Pati po itong mga nasa listahan na inosente na nadamay nung panahon? Bata yan, paano magiging kuha ng EJK? Mga bata yan. Sila po yung mga inosenteng nadamay nung panahon ng EJK? Ibig nyo sabihin, nagdodroga yung mga yan. Nadamay po sila? So, sa paano paraan? Sa operation po mismo? Siguro naman, anong tawag dito? Pero pabor pa rin ako EJK. Sa mga ako na, pasensya na. Sorry na lang kung may mga nadami na ganyan, wala mga inosenteng bata. Pasensya na, sorry na kung ano masabi ko. Pero kung sa EJK, pabor ako. Pabor ako dyan. Sige po sir, maraming salamat po. Thank you po. Thank you po. Kaya sir, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog, Kalye Survey po. Kalye survey. Apo, current events po. Kung okay lang po. Sir, ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty?
para sa akin wala akong masabi Pero para sa akin, hindi importante yung impeachment kasi puro politics lang naman ang impeachment Pag titingnan mo ng impeachment, ginagamit lang ng mga politiko yan para siraan yung katunggali nila. So walang may tutulong yan sa ekonomiya natin. So sa tingin niyo po, hindi na rin siya dapat pa magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds? Pagdating sa confidential fund, unfair naman kasi ang ginagawa nila dyan kay Sara kasi lahat naman ng mga nakaupo sa gobyerno may mga confidential fund bakit si Pangulong Marcos mas malaki yung confidential fund niya pero hindi nila sinisilip kung paano ginastos? May isang congressman na nagsalita na hinahanap yung pondo ng confidential fund ni Marcos pero wala silang may paliwanag. Bakit siya? Kay 125 million, Marcos billion. Bakit mas hinahanap yung sa kanya? Sige nga, mag-isip kayo. Tapos, yung kay impeachment ni Sara, mas hinahanap nila yung 125 million kaysa billion na flood control na nawawala sa atin. Di ba? So, hindi yung impeachment. Ano naman po ang masasabi niyo since nabanggit niyo yung 125 million, yun po yung naubusin in just 11 days. Ano po yung masasabi niyo na nirelease ng COA na notice of disallowance kung saan pinagbabalik siya ng 73.2 million? Yung notice of disallowance naman kasi ginagamit talaga yan sa mga ng COA sa mga kulang yung sinabmit mo mga documents para i-prove mo na tama yung paggastos mo. Hindi ibig sabihin na guilty na siya sa corruption. So yung 125 million kasi naggastos within 11 days kasi nga hindi siya dikit sa Marcos Kumbaga yung pondo yung parang ginipit nung after one year ata bago ni-release yung pondo, siyempre may mga babayaran na siya So within 11 days lahat ng babayaran ng pondo na yun binayaran. So 11 days lang siya na nabayaran yung mga dapat niyang bayaran. Pero sa tingin niyo po, bakit po kaya hindi niya pa rin maipaliwanag yung notice of disallowance sa COA? Wala akong masabi kung bakit hindi mapaliwanag kasi alam ko na ipaliwanag niya na yan. Kaya nga yung unang desisyon ng Supreme Court is sabi nila yung impeachment para kay Sara is labag sa batas. Kasi puro hearsay hearsay ang ebidensya nila. Kasi impeachment, biruin mo, hahatulan mo yung isang tao na wala kang nakalatag na ebidensya. Pag gumulong na impeachment, saka lang sila maghahalongkat na ebidensya. Bakit yung kay Marcos nag-file ng impeachment, parehas ang proseso na ginamit, ba't sa kanya nagtuloy, kay Marcos hindi? Ganun lang, political lang yung impeachment. Since nabanggit impeachment niya kasi, parte rin po doon yung pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo at ng pamilya nito. Ano po ang masasabi niya doon? Ang masasabi ko dahil unang nagbanta kasi ang mga Marcos, parang ganito yan kung gagawin mo sa akin to, papatayin kita. So kung wala namang mangyayari sa kanya, wala namang mangyayaring pagpapatay, di ba? Ganun lang yan Ano naman yun Hindi naman niya sinabi na papatay ko to. Hindi. Pag ginawa sa akin to, pag ginawa sa pamilya ko to, di ba? Parang gano'n, kahit sa normal na tao, gano'n naman di ba? Na pag ginanti mo ako, gagantihan kita. Gano'n lang naman Last question, sir. Tatakbo siyang Pangulo. Anong masasabi mo? Na? Tatakbo siyang Pangulo. Anong masasabi mo? Masasabi ko, dapat piliin natin mabuti yung magiging Pangulo ng bansa kasi hindi basta-bastang obligasyon nun. Palagay ko kung si Sara, mahirapan din ng Pilipinas dahil maghihiganti lang yan sa mga Marcos. So, mapababayaan na yung mga trabaho na dapat para iangat yung buhay ng mga Pilipino. So, gantihan na lang yan ng mga politiko na dapat ang tatakbo yung maayos talaga. Iniisip yung kapakanan ng bawat Pilipino. Last question ka na talaga to. Ano ang naaalala mong nagawa niya bilang vice-presidente? Mahirap kasi pag vice-presidente,
after ego ng ano yan, alter ego ng presidente. Once na hindi nagkasundo, wala na mangyayari sa vice president. Kahit sinong ilagay mo diyan, kahit pinakamagaling, kung vice president lang siya, alter ego ng president, pag hindi lang nagkasundo, pag hindi binigyan ng ano yan, ng trabaho, wala talaga siyang ginawa. Gano'n naman yun. Sige po sir, maraming salamat po. Thank you po. Very well said po. Thank you, thank you. Sir, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang. Kalye survey po. About current events. Okay lang po. Sir, ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Not guilty, sir. Bakit po not guilty? Maraming kailangan masutukan ng bansa natin na ibang problema kaysa impeachment na yun. Pero sa tingin mo, dapat pa ba siya magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds? Opo, kasi marami pong kontrobersya na nangyayari. Ano naman po masasabi mo tungkol dun sa notice of disallowance ng COA na pinagbabalik siya ng 73.2 million? Wala po. Hindi ko na po alam eh. Tatakbo siyang Pangulo, anong masasabi mo? Huwag na. Baka maulit lang yung nangyari sa tatay niya. So hindi ka rin pabor sa EJK? Hindi po. Thank you sir, maraming salamat po. Thank you, thank you. Ma'am, excuse me po, pwede po kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang. Kung okay lang po, about current events po. Current events lang po. Current events lang. Kalye survey po, kung okay lang po. Ayan, okay, sige po, thank you. Sir, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang. Okay, sige po. Salamat. Tayo sa pandangunan. Sir, pwede po kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang. Hindi, mamasada ako. Ganun. Okay, sige po. Okay, thank you po. Sir, pwede po kayo ma-interview? Ma-interview po, masama kayo sa vlog kung okay lang. Okay, sige po, salamat. Dito tayo, Jeff. Okay, kuya. Sir, excuse me po. Pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang. Kalye survey po. Kung okay lang po kayo masama sa vlog. Opo. Opo. Kalye survey po about current events. Na-interview na po namin sila eh. Na-interview na po namin sila. Kayo po, okay lang po ba sa inyo? Sige sir, ito lang naman sir, short survey lang po. Ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Ay, Sara pala yan. Bakit? Sa opinion niyo po, sa tingin niyo po, ano pong hatol niyo para sa impeachment niya? Kung siya ba ay guilty, may pagkakasala or not guilty, walang pagkakasala? Hindi, ba masama yan. Ba masama yan. Opinion niyo lang po bilang Hindi. Okay naman sila. Okay naman sila. pero sa tingin niyo po, dapat pa po ba siya magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds? Ganyan. Hindi. Sige sir, last question na lang sir. Tatakbo siyang Pangulo, anong masasabi mo? Okay naman yan sila. Pati yung tatay nila eh. Okay naman yan. Yung palakad nilang guwan dati. Sa pabor din po kayo maibalik ang EJK. Pwede. Paano naman po yung mga inosenteng nadamay ng panahon ng Tokhang?
siguro, may kwan, siguro yun sila. Totoo naman yata yun eh. May mga bisyo yata sila eh. Ito po, yung mga inosenteng bata po na nadamay ng panahon ng EJK. Dati. Ewan ko, hindi ko kasi kwan yun. Basta okay naman ang palagad nila dati. Okay. Okay naman po. Sige Okay po naman. sir, thank you po, thank you. Okay naman ang palagad nila eh. Pasensya na po, nagising po namin kayo. Okay naman yan. Ang palagad nila. Sir, pwede po ba namin kayo ma-interview po? Masama po namin kayo sa vlog, kung okay lang. Opinion nyo lang po bilang mamamayan. Current events po, sir. Surprise po yung question eh. Kapakalye survey po, kung okay lang po. Na masama po kayo sa vlog. Ito po, sir. Ano ang hatol mo pagdating sa usaping impeachment niya? Guilty or not guilty? Sara. Not guilty. Bakit po not guilty? Bakit kailangan i-impeach si Sara? Wala naman siyang ginagawang maling ano. So ano po yung naaalala niyong nagawa niya bilang vice-presidente? Hindi ko masyado nagpapansin yung mga ng nakaupo sa bansa natin eh. Pero sa tingin niyo po ba dapat pa po siya magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds? Pwede. Tatakbo siyang pangulo, ano pong masasabi niyo? Para sa amin, okay naman para sa amin. Kasi Duterte kami. Pabor din po ba kayo sa pagpatay? Ay, hindi naman pabor, pero lahat naman ng inano ng Duterte sa pagpatay, nararapat lang yun kasi puro salot sa lipunan naman yung mga yan eh. Paano naman po yung mga inosenteng nadamay ng panahon ng EJK? Lahat naman ng kasi ng mga ganyang may mga masasamang hangaran, kalokohan, may nadadamay. So okay lang po sa inyo may madamay? Hindi naman. Wala tayong ano dyan. Hindi rin naman kagustuhan nila may madamay eh. Sa ganyang ano. Kaya lang nangyari yun dahil sa gusto nilang linisin. Ano na yung mga addict na yan. Ang salot sa lipunan. Totally naman yung mga addict, biktima rin yan eh. Tema rin ng mga kaso. Biktima sila eh, tinutuloy-tuloy pa nila. Kaya, Sige po sir, maraming salamat po. Thank you po. Yun lang naman po. Sir, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa... Nagulat ako sa reaction ni Kuya. Na masama po kayo sa vlog kung okay lang. Kalye survey po. Current events. Ha? Okay, sige po. Thank you. Sir, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog. Okay po, salamat. Kuya, pwede ka bang ma-interview? Masama ka po sa vlog kung okay lang. About current events po. Kalye survey. Po? Okay, sige po. Salamat. Tayo kuya. Sir, pwede ka po bang ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang. Okay, thank you po. Sir, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang. Kalye survey po. Current events po. Kung okay lang naman po. Okay lang po. Sir, anong hatol mo pagdating sa impeachment niya? Guilty or not guilty?
Para sa akin po na not guilty po. Bakit po not guilty? Kasi maganda naman yung pamamaraan nila eh. Si Duterte okay naman sa akin yun. Kaya walang masabi. Sa tingin niyo po ba hindi na rin siya dapat pa magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds? Hindi naman po kailangan. Kasi kitang-kita naman eh sa mga ginagawa nila. Saka yung mga nila, mga binibigyan sa kanila, wala yun. Kaya sa kanya ko boto. So sa tingin nyo rin po ba, pagdating po sa kanya, no, since na not guilty po yung pinaka-ano nyo, pabor din po ba kayo na tumakbo siya sa bilang Pangulo sa 2028? Opo, the best po. So pabor din po kayo maibalik ang EJK? Opo, para sa kanya po. Para sa sa matang bayan. Okay lang din. Ano naman po masasabi nyo tungkol sa mga inosenteng nadamay nung panahon ng EJK? Kasi para sa akin naman din, may kasala din naman yung mga tao na gumagawa ng masama, di ba? Kaya natural din na yun din ang nila. Kasi lahat naman tayo merong mga tulad ng gumagawa ng masama, yung mga illegal, mga adik. Basta hindi ka gumawa ng masama, hindi ka mapapasal sa mga ganong klaseng krimen, di ba? Ayun lang po. Ano naman po ang masasabi nyo pagdating sa mga inosenteng nadamay ng panahon ng EJK? No comment po, wala akong masabi. Kasi hindi naman ako ganyan nila na basta yun lang po, walang masabi. Sige po, last question sir. Ano ang naalala mong nagawa niya bilang Vice Presidente? Naalala ko po, parang wala parang timing siya. Pero ang naalala ko lang yung tatay niya talaga. Yung lang pinakalabit sa akin. Pero siya po bilang Vice. Ako po, wala ko pong kasi hindi ako nakasubiba sa kanya. Pero ang alam ko lang, yung tatay niya. Kasi siya maganda yung yung pamamaraan niya bilang presidente. Pero kay Sara, walang masabi. No comment lang ako. Sige po sir, thank you po. Thank you. Thank you. Thank you. Ate, pwede ba kayong ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang. Sa Kalye survey po about current events. Ito lang, surprise po yung tanong. Ate, ano po ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Not guilty. Bakit po not guilty? Okay naman po yung mga sinasabi niya eh. Sa mga sa gobyerno. Okay naman po yung mga speech niya. Ano po ang naalala niyong nagawa niya bilang Vice Presidente? Naalala? Yung mga pinangako niya na mga tulong sa mga tao. Katulad po ng mga mahihirap, kagaya namin, mga ganun. Yun lang. Meron po ba siyang naitulong sa inyo? Sa amin? Sa amin po? Wala pa naman po, kaya lang syempre yung mga niya sa ibang siguro naman po meron siya naitulong sa ibang tao, mga ganun. Sa tingin niyo po, dapat pa po ba siya magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds? Siguro po, rin po siya magpaliwanag. Mga ganun po. Yun lang po. Tatakbo siyang Pangulo, anong masasabi mo? Pangulo? Okay naman po. Kung mag-aano siya ng Pangulo. Yun lang po yung masasabi ko sa niya. Pabor din po ba kayo maibalik ang EJK? EJK po? Tukhang. Ay, mga wala po akong masabi sa ganun. Parang mahirap yun. Wala po akong masabi sa tukang na sinasabi. Yun lang po. Sige po, tayo. Maraming salamat po. Thank you po. Ay. Tandaan na. Sir, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang. Saan yan? Kalye survey po. Sa vlog po. Ayun po. Sige po, thank you po. Kuya, pwede po ba kayo masama sa vlog? Sige, salamat po. Kayo po, ma'am. Kalye survey po. Masama kayo sa vlog. Thank you. Ate, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang. Okay. Okay lang po ma-interview. Okay, sige po. Thank you.
Ma'am, baka pwede po kayo ma-interview. Ha? For what yan? Kalye survey po about current events. Ay, Para sa sa vlog po. anong tanong? Surprise po yung question, syempre. Ako si Bumpay na lang. Ah, Bumpay, ikaw na lang kung ano. Ikaw na lang. Kalye survey po. Ano? Kalye survey po. Kami lang. O, pwede naman po. Kalye survey po about current events. Current events. Kami lang din wala akong alam dyan. Ayan. Wala kang alam. Okay, sige po. Hindi, baka siguro may Baka may idea kayo pag nakita nyo. Ano ba? Ito lang naman siya, Teo. tanong mo na. Sige, ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Not guilty. Bakit po not guilty? Si tatay na lang? Tapos support ka pa. Ano ang hatag sa akin? Not guilty naman po kasi kahit pa paano naman po, meron naman din siya naging ambag. Even not good way, pero at least still na may tinulungan pa rin siya. Pero siguro, ibang way nga lang ang pamamala niya. So ano po ang naalala mong nagawa niya bilang vice-presidente? For education kasi yung naalala ko sa kanya since naging ata siya sa DAFED. Yun po. Deputy Secretary. Opo ata. Hindi po kayo sigurado. Kasi nakakalimutan ka na po. Ah, okay. Pero parang remember ko na naging ano rin po siya, kumbaga naging tumulong rin po siya for education ng mga estudyante. Yan lang po. Tatakbo siyang Pangulo, anong masasabi mo? Sige lang po, hindi naman ako bumoto. Ayun lang. Are, pero paborit ka din po ba kayo maibalik ang EJK? Yung? EJK. Ano yun? Extrajudicial killing. Hindi ko po. Tokhang. Hindi. Pero kung ano siya, magiging tatakbo siya ng Pangulo, depende naman na po yan sa taong bayan kasi they know naman po yung worth niya as a president if gusto pa rin nila. Nasa taong bayan na lang din po yan. Sige, very safe answer. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you po. Okay, sige. Ma'am, thank you. Sarap na yung singaling. Miss ko yung singaling. Pagdating sa usapin ng impeachment niya, guilty or not guilty? Guilty yan po. Bakit po guilty? Wala akong masabi wala akong masabi siya. Pero sa tingin nyo, dapat pa ba siya magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds? Sa tingin ko po, hindi na ata eh. Tatakbo siyang Pangulo, anong masasabi mo? Hindi ko rin alam po eh. Bilang ano botante. mangyayari eh. Iboboto niyo po ba siya? Palagi ko, hindi siguro. So, hindi siguro po. Sige po sir, maraming salamat po. Thank you po. Kuya, pwede po kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog? Okay, thank you. Kayo tayo, baka pwede po kayo ma-interview po. Okay, salamat. Nay, baka pwede kayo ma-interview po? Masama kayo sa vlog kung okay lang. Ano yan? Interview po. Kalye survey po about current events. Ay, nalaglag. Nalaglag pa nga ni. Mainit tayo. Anong tanong nyo? Surprise po yung tanong na ito po siya. Ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Not. Bakit not guilty? Gusto ko siya. Gusto niyo po siya. Oo. Pero ano pong naalala niyo nagawa niya bilang vice-presidente? Yung mga nakaraan, maganda naman ang ano niya eh. Hindi katulad nung iba na ano, hindi ko gusto. Basta gusto ko siya, pati sa tatay niya nga, magandang ano na. Kasi yung mga addict, nawala. Ngayon, bumalik na naman. Sa tingin niyo po, dapat pa po ba siya magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds? Pwede. Para masabi niya lahat-lahat yung nasa dibdib niya. Yun lang. Tatakbo siyang Pangulo, anong masasabi mo? Okay lang. Sa pabor din po ba kayo maibalik ang EJK? Pwede. Paano naman po yung mga inosenteng nadamay katulad po nila?
Yan lang ang problema doon. Yung gawa nila ng paraan para maayos lang. Yan lang akin. Sige po, Nay. Maraming salamat po. Thank you po. Ingat po kayo. Ate, pwede po ba kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog? Kung okay lang po. Yeah. Sige lang po. Okay, sige po. Kayo po, sir, baka pwede. Okay, thank you. Hello po, pwede po kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang. About current events po. Okay, salamat. Sir, baka pwede po kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog. Okay, thank you po. Kuya, baka pwede kayo ma-interview po? Hello ma'am, baka pwede po kayo ma-interview? Masama po kayo sa vlog kung okay lang. Okay po. Ma'am, baka pwede kayo ma-interview po? Masama po kayo sa vlog kung okay lang. Current events po, Kalye Survey po. Anong gagawin? May question din po kami sa inyo. Anong gagawin? Surprise po siya, kung okay lang po. Sige, sa iba naman anak nakakain. Saglit lang naman po ma'am. Current events naman po ito. Sige, ano po ba yan? Ano ang hatol mo pagdating sa usapin ng impeachment niya? Guilty or not guilty? Not guilty. Bakit po not guilty? Kasi okay naman siya ano niya nung ang kumbaga ang legacy ng father niya, yung ang inaano niya rin, sinusulong niya din ngayon. Kung isipin, mas okay pa nga sana na kung magiging presidente ulit yung father niya, mas tatanggapin talaga namin na mas yun ang okay na president kaysa sa ngayon. Kasi tingnan mo naman ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon, di ba? Mas okay pa yung dati kahit na nag-COVID na lahat na ng mga problems sa Pilipinas. Kumbaga ano ng father niya. Tapos nawala yung mga drug addict, o di ba? May curfew, lahat na ng ano sinulong talaga ng father niya. Mas okay pa nung kung siya ulit maging presidente, mas tatanggapin talaga namin kaysa sa ngayon. Pero ano pong naalala niyo nagawa niya bilang vice-presidente sa ngayon? Sino? Sara? As in, siyempre, nung kumbaga siya, inaano niya rin ang Pilipinas na magiging okay. Di ba? Kasi gusto niya yung lahat ng ano ng mga mahihirap, kailangan hindi lang tayo palubog ng palubog. Kumbaga, inano yan din tayo na para magpantay-pantay talaga na tayo. Hindi tayo mahihirapan. Tapos kawawa din kasi tayong mga Pilipino lalo sa ngayon na kahit kay Marcos ngayon, tinan mo, bumalik yung mga krimen, addict, lahat ng mga corruption, hindi pa nga natatapos yung flood control. Ano na naman ngayon ang mga issues na lumalabas. Ganun pa rin ulit. Walang katatapusan, di ba? Ngayon, nasaan siya? Wala rin. Kahit nagkagiran sa ibang bansa, kawawa ang Pilipinas ngayon. Tingnan mo, hindi na kaya ng mga Pilipino ang mahal ng gasolina, di ba? Kaya bumaba talaga ang ekonomiya. Paano naman tayong mga Pilipino na mamahirap? Sa tingin niyo po, dapat pa rin po ba siya magpaliwanag pagdating sa usapin ng confidential funds? Siyempre, kailangan. Kasi walang kumbaga walang clarify kung ano talaga nangyayari. Nasaan na ngayon? Natabunan ng iba-ibang kaso. Di ba? Walang katapusan. Hindi natin alam kung sino talaga ang pinuno doon. Nasaan na ngayon? Walang action. So the floating na range kasama doon ng mga problema natin sa Pilipinas. Tatakbo daw po siyang pangulo. Ano pong masasabi niyo? Sino yun? Sa Sara? Okay lang. Mas okay din na mas siya pa ang maging presidente kaysa ngayon. Baka maging okay pa ang Pilipinas. So pabor din po kayong maibalik ang EJK? Pwede rin. Kung sakasakali, pwede na rin yun kung gano'n ang mangyayari. At least ang Pilipinas, kahit paano makahon din sa kahirapan. Tingnan mo ngayon, ano nangyayari sa atin. Ang daming maraming nagkakaroon ng mababang ng sistema ng mga ekonomiya. Di ba? Sapat aksyonan din naman kahit paano. Pabor din po ba kayo sa mga inosenteng nadamay ng panahon ng EJK? Siyempre, kawawa naman kasi yun ng mga walang kalam-alam, di ba? Kung ako wala akong kalam-alam, madadamay ako.
okay lang. Hindi ko pwede makipaglaban. So okay lang, ipaglaban ko rin kasi siyempre wala naman akong kalam-alam doon eh. Ba't ako dadamay? Eh, paano po sila pong mga inosenteng nadamay po ng panahon na yun? Siyempre kailangan nagbigyan sila ng ng hostisya din o something na kailangan bigyan din sila ng para kahit paano mapanatag din naman sa biging naman sila na siyempre wala naman kalam-alam yan eh. Ano gagawin namin diyan? Kasi mga bata yan eh. Ano alam nila? Kahit ngayon sa tiyan, kahit sa tiyan pa na sa tiyan ko, dinadala ko sila. Wala naman sila kalam-alam doon kasi sa tiyan ko pa sila eh. Ano alam nila doon sa sa buong mundo? Kasi palabas pa lang siya eh. Kaya bigyan naman nila ng ang walang kalam-alam. Ang walang kalam-alam. Yun lang. Sige po, Nay. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you. Okay lang po. No worries. Thank you. Alam mo, Jeff, ito lang isa sa mga